Yes, hello guys. What's up and welcome back to our YouTube channel. So for today's video, may binili po kasi ko and gusto ko sa inyong i-share kung ano nga ba tong binili ko. And of course, mag-comment, mag-like, and mag-subscribe and share nyo na po itong video na to para naman matulungan nyo akong dumami ang mga nanonood dito sa ating YouTube channel. Pero yun na nga, guys, kung mahilig kayo sa balot, ayan, here, ito po yung balot. And of course, merong mga palibreng vinegar yan or asin. Pero kung mahilig kayo sa balot, ano nga ba yung mga benepisyo nito bukod sa ang alam lang kasi halos natin, pampatibay siya ng or, pampalakas ng tuhod, parang gano'n, pampatibay ng tuhod, something like yun lang yung alam natin usually sa balot. Pero ano-ano nga po ba yung pwede nating maging benepisyo galing dito sa balot. So kung gusto mo 'to, ayan, panoorin mo na 'to at i-share mo na sa ibang ibang pang mga kilala para naman dumagdag din ang ating kaalaman about sa balot, which is alam naman natin na 'pag may mga foreigner, isa nga po ang balot sa talagang ipinu-push natin na makain nga po nila dahil natutuwa din tayo sa reaksyon nila. At the same time, proud din tayo sa ating kabalutan, hindi kabalutan. Pero yun na nga, without further ado, magsimula na nga po tayong i-share kung ano nga ba yung mga information about nga po sa balot. So sabi nga dito, ang balot ay mayaman sa protina, calcium, iron at iba pang bitamina na nakakatulong sa kalusugan ng katawan, lalo na sa pagpapalakas ng buto, dugo at enerhiya. O di ba? Marami pa siyang benepisyo. Sabi pa dito, narito ang mga pangunahing benepisyo ng balot sa kalusugan. Yan. Hindi lang siya nakakakontabulol, ano? Pero yun na nga, mga nutrisyon na benepisyo nga po nito. Number one nga po na binanggit natin ay yung protina. Sabi dito, ang protina nga po ay tumutulong sa pagbuo ng kalamnan, pag-ayos ng mga tissue at pagpapalakas ng katawan. Isang balot ay maaaring maglaman ng 13 to 16 gramo ng protina. So, gano'n kadami yung makukuha natin protina sa pagkain lamang ng balot. So, number two, ayan is yung mayaman sa calcium. Yes, we all know kung para saan ang calcium, pero ito pa po yung iba information na mahalaga para sa matibay na buto at ngipin, ayan. Pati na rin sa nerve function at blood clotting. Oh, 'di ba? Hindi lang para sa mga tuhod-tuhod natin, pero mahalaga din pala para sa blood clotting itong, calcium which is meron nga po ang ating, balot. Ayun. So, meron din siyang iron. Ayan, tumutulong sa maayos na daloy ng dugo at pag-iwas sa anemia. Ayan. Kung may anemia kayo, of course, we all know na rin yata yan na pag may anemia, usually kumakain ng balot, pampataas nga daw ng dugo. Ayun. Meron din siyang mga vitamins such as vitamin A, vitamin B6, and vitamin B12. Sa vitamin E, meron din siya. Sabi dito, support sa immune system, nervous system, at pangkalahatang kalusugan, which is sobrang, di ba, daming benepisyo nitong balot natin. And sabi pa dito may ilan ba yan? Hindi ko na natanda ko lang number yan, pero sabi dito may calories para sa enerhiya. Ang balot ay isang energy dense na pagkain kaya mainam sa mga nangangailangan ng dagdag lakas. So, nakakatulong nga rin siya pampalakas sa atin. And may mga iba pang mga benepisyo ito such as pampalakas ng tuhod at katawan. Yun ang sinasabi natin, pampalakas ng tuhod. Ayon sa mga nakagisnang paniniwala, ang balot ay pampalakas lalo na sa mga nanghihina o pagod. At sabi pa dito, mas ligtas kainin sa kalsada. Yun ang sabi nila. Dahil sa shell nito, hindi basta-basta nadudumihan kumpara sa ibang street food. Well, ito nga naman, di ba? Dahil may huy, may baluti siya kaya hindi siya agad nadudumi or hindi siya nadudumihan. Kaya naman pag kinonsum natin siya ay malinis siya. Ayun. Pero may paalala of course, ayan, moderation is key. As usual, hindi naman tayo pwedeng kumain ng balot, ayan, lalo na kung may high blood tayo. Sabi nga dito, dahil mataas din ito sa cholesterol. Ayan, huwag sa sobra sa pagkain, lalo na kung may kondisyon sa puso at mataas ang blood pressure. Yun, so kung may kondisyon ka sa puso, ayan, iwasan natin or in moderation lang talaga or mas maganda siguro kung iwasan lang talaga natin. Ayan, ang balot para naman sigurado tayong hindi tayo mapapahamak and siguraduhing malinis ang pagkakaluto. Ayan, iwasan ang balot na hindi maayos ang pagkakaluto upang maiwasan ang foodborne illness. Ayan, kung gusto mong gawin, mas masustansya pa, pwede mo itong sabayan ng suka na may bawang o konting chili oil. O, di ba? May mga chili oil din na lover dyan. And sabi dito, Filipino twist,
na swak sa panlasa. Yun nga po yung, ilan sa mga puwede nating gawin dito sa ating balot and yung mga benepisyo niya maliit man siya sa paningin pero sobra-sobra ang benepisyong makukuha natin sa kanya. So, kung nagustuhan niyo 'to mag-comment, mag-like, and mag-subscribe na nga po kayo, hit on the notification bell and update niyo po lahat ng mga kamag-anak niyo na may ganitong klaseng video. Yun lang, maraming maraming salamat. God bless, ingat po kayo palagi and see you again sa another vlog po natin. Bye-bye. Bye-bye.